Lumapit kayo sa akin. Lahat ng mga napapagal at nabibigatan sa inyong pasa. So bahagi yun ng paanyaya na ipinahayag ng Panginoon Kapal. Kaya rin siguro sa unang pagbasa narinig namin na ang mga Israelita ay nagnanais na lumabas mula sa Ehipto. Anong sabi nila? Parang sila ay makasamba sa Diyos. At yun din ang panahon na kung saan ay makapagpapahinga sila. Lalabas sila, mawawala ng trabaho. Kaya nga hindi kagad pumayag yung Parao kasi bahagi yun. Pero yun, yung makapagpahinga. Ang paglabi natin kay Jesus sa isang paglabi na magkaroon tayo ng kapahingahan. Hindi lamang trabaho at yung ating mga dinadala, yung mga nagpapabigat sa atin, maraming bagay yun. Maaaring mismong trabaho, physical, pwede rin naman psychological, pwede rin naman spiritual, maaari din financial, o maaari din mental. So lahat ng bahagi na maaari magpapagod, yung mabibigat ng mga dalahin na dinadala natin ay pwede natin ilapit kay Jesus. Minsan ko kasi sabi nga namin, kapag pagkakataon, kapag yung tao gusto lumapit sa atin, gusto muna natin na wala ka dapat dinadala. Bahagi yun. Kuminsan yun yung pamantayan natin. Kaya Jesus baliktad. Lumapit kayo sa akin, kayong may mga dinadala. Well, kasama na rin dyan ang kasalanan at epekto ng kasalanan. Pabigat ninyo na yun. Lahat ng yan, bahagi yun na pinamamanig ng Panginoon Kapal. Lumapit kayo sa akin. Meron naman kayang walang dinadala. Mas malaking problema nyo kapag wala kayong dinadala. Baka iba na yung problema mo. Wala ka nang pakialam. Kaya baka wala ka nang dinadala. Pero bahagi yun ay isa sa mga katangian na nais ay pamamig ng Panginoon Kapal. Lumapit kayo sa akin. Ano yung kumisan, yung iba may mga tawagin natin ay loaded. Tawag natin ay loaded. May mga problema. May mga taong ayaw harapin yung mga taong may problema. Sapagkat kumisan hindi na nila kaya. At kapag nagdagdag pa ng ibang problema, baka lalong bumagsak sila. So bahagi yun. Well, may mga tao rin naman na sanay na harapin yung problema ng iba. Pero si Jesus, maliwanag namin, invitation sa lahat ng mga nabibigatan, sa lahat ng may mga
mabibigat na dinadala. Hindi lang basta may dinadala, ngunit may mga mabibigat na dinadala. At anong sabi ni Jesus? Pasanin ninyo ang aking pamato at mag-aaral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob. Pero hindi nahulugan na kapag lumapit tayo kay Jesus, mawawala na tayo ng problema. Hindi ito para limutin natin yung ating problema. Hindi ito, kung tawagin nga po natin ay katulad halimbawa na ipinagbabawal na gamot, na nawawala ang iyong problema sa mandali. Hindi kaya ay yung pag-iinom na kapag nalasing ka, akala mo'y wala kang problema, pero babalik din sa iyo. Hindi rin naman ito ini-excel tayo sa ating pagdadalaan ng problema. Anong nais na ipamanig ng pumikapat? Tinutulungan tayo. Nadali natin yung ating problema. Kaya anong sabi, mag-aaral kayo sa akin. Pasanin ninyo ang ating pamato. So bahagi yun. May dala-dala na tayo, papasanin pa natin yung pamato. Ano ba yung pamato? Ginagamit ng mga baka, kabayo, kalabaw, para aling madala yung kanyang dalahin. It is a tool. Kung tutusin, para aling mas madala ng maayos. Ikawin ng mas maganda. Kaya bahagi yun. Paano lang yung pamaran? Hindi po ito, kung tawagin po natin, ay para murahin yung ating mga problema. Hindi rin ito parang make-up. Tinatapalan yung problema, yung panyaya ng pangalain. Harapin. Ba't madali? Kasi ninais natin na makasama si Jesus. Kaya kahapon, binigyan natin ng pansin nyo rin yung karunungan na galing sa Diyos. Bahagi yun. At isa sa mga karunungan na galing sa Diyos yan, tinutulungan tayo natin na magmadala ng maayos yung ating mga problema. Mapasan natin ng maayos. Hindi yung para takaasan natin ang mga ito. Bahagi na kung saan ay makita natin. Kaya, yun nawa ang huwag natin kalimutan. Well, dala-dala pa rin natin. Pero kasama natin sa Jesus. At dahil sa kasama natin sa Jesus, tutulungan tayo ni Jesus na madala yung mga nabanggit na problema. At kagabayan niya tayo. Ano ba yung kailangan? Kababaan ng kalooban. Bahagi mo, isa ko sa mga dahilan kung bakit hindi natin nabibigyan ng solusyon yung ating problema. Kasi hindi natin tinatanggap na may problema tayo. Bahagi yun. Kaya kuminsan mali yung solusyon. Kasi hindi natin nakikita kung ano talaga yung problema. At bahagi yun ako sa mga pinamanig ng pumikapat.
magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Kung pagkakataon na kung saan ay nawa, sabi nga, paano dagaan yun? Kasi kasama natin ang Diyos. Hinawag natin kalimutan. Bagaman yung sinasabi natin na kasi kuminsan may mga taong napakaliit na problema, para sa kanya napakalaki. Ang tawag na kuminsan natin dito ay mentality. Mentality. Bahagi yun. Kuminsan na kinakailangan din natin baguhin natin yung ating mentalidad. Kasi kuminsan napakaliit ng problema, pero akala natin ay napakalaki na napakalaki. Parang hindi natin kakayanin. At ano yung sa mentalidad na dapat natin isa-isip, kasama natin, nais natin samahan tayo ng Diyos. Hinawag natin kalimutan. Anawa, makita rin natin na mabigyan natin ito ng solusyon sa pamamaraan na nais din ipagkaloob ng Diyos. Kaya bahagi yun na kung saan ay higit natin maunawaan. At anong sabi na, nakasusumpong tayo ng kapahingaan. Bakit? Kasi inilalagay natin ito at iniaalay natin sa kamay ng Diyos. Kaya kung minsan mabigat na kasi kung bakit? Kasi ang pakiramdam natin yan, pasan natin ang mundo. Hindi, bahagi yun, hawak na Jesus ang mundo. Hindi tayo may pasama. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. So ito rin namang panyaya na ipinapamanig sa ating ng buong may kapal. Na nawa sa ating pagkilos, lalong-lalo na sa kahit na sa ating mga panalangin, yung inyong pang-araw-araw na pag-iisa sa pagdiribong ng misa, sana maramdaman natin na tayo ay binibigyan ng Diyos ng kapahingahan at lakas para harapin ang hamon ng daigdig na ito. Hindi ho matatapos ang problema natin sa daigdig na ito. Sabi na ay talagang tayo ay buhay. Nandiyan po lagi yan. Ano yung kinakailangan natin? Samahan tayo ni Jesus. Lumapit tayo kay Jesus. Ang siguradong bibigyan niya tayo ng kapahingahan.